So, yung una kong gagawin ay piprituhin ko muna ng bahagya lang yung ating chicken na ilagyan ko ng asin. Ang purpose ko po kung bakit piniprito-prito ko yung aking chicken para yung masilid siya, yung laman niya hindi tatanggal ba sa kanyang buto kapag nilaga na. Okay na po siya. Ang gagawin natin ay tatabi lang natin yung ating chicken doon sa tabi at babawasan natin ng mantika. Maglaan lang po tayo ng kaunting mantika dito para sa ating pagigisahan ng kanyang mga ricado. Unahin natin ang luya. Susunod natin ang sibuyas. Sinunod ko na po ang sibuyas. Minsan na hindi ko nakuhaan ng video yan. Pero sibuyas, yan, gigisa-gisa lang po natin ng kaunti. At isusunod naman natin ay ang kamatis. So, ihalo ko na po ang ating chicken. Igigisa po natin yung chicken doon sa mga ricado. Ang susunod ko ngayon, lagyan na natin ng tubig. So, ayan na nga po, habang inahantay natin na kumulo siya, lagyan na natin ng mga pampalasa. Sa pagdating po ng ating mga panlasa, ay kanya-kanya tayong taste po, ha? Kayo po ang mag-adjust ng inyong salt at saka pepper. Bahala na po kayo pagdating sa inyong timpla. So, meron tayo ditong patis. So, hindi ko na po yan inaano. Tansya-tansya na lang po yung aking patis, mga lalabs. Yan. Yan po natin ang malalaking black pepper. So, tuloy-tuloy lang po ang pagpapakulo hanggang sa lumambot yung ating chicken. So, yung purpose po ng ating pagpiprito ng chicken ay para ho hindi siya maghiwa-hiwalay. Lalo na pag napakuluan mo ng matagal, buo pa rin yung chicken nyo. So, ayan na nga po, malambot na yung ating chicken. Ilalagay ko na po yung ating baggy beans. So, mayroon po ako ditong beans kasi yun ang available na gulay sa akin dito sa ref. So, yun po ang ilalagay ko. Wala po kami dito sa Canada ng fresh na dahon ng sili pang tinola. Kaya kung ano na lang yung nasa ref, yun na lang po ang aking pinakakasya. Yung papaya naman sobrang mahal. So, for now, ito yung aking tinola, merong beans. So, antayin lang po natin kumulo yung ating sabaw at ilalagay naman natin yung ating mga dahon. Meron ako dito ng spinach at saka inani ko yung kaunting alugbati doon sa aking paso. So, dahil nga po malamig dito sa Canada, pero ngayong panahon na ito parang hindi nag-snow masyado. Itong year na ito na 2023 December. Dati-rati, ang kapal-kapal na ng snow namin, pero ngayon, halos wala siyang snow. At mainit yung panahon. It's like springtime. Ganun yung pakiramdam ko. I don't know kung bakit ganito, pero may mga nakita ako, may mga napanood na ako na nagkakaroon ng solar, storm.
na umaabot sa ating bansa. So, siguro kaya yun ang dahilan kung bakit ang ating panahon ay medyo mainit. Hindi ko lang alam sa inyo dyan sa Pilipinas kung yung inyong panahon ay okay lang. Pero dito sa amin, kakaiba itong panahon na ito. Po, medyo luto na yung ating beans. Isusunod na natin yung ating mga gulay. Ako, ang dami kong maglagay ng gulay, mga lalabs, kasi gulay is life talaga. Ano lang po ito, spinach. Yan. Papakulaan lang natin yan hanggang sa maano lang ba siya, partly cook lang, kasi pangit naman pag na-overcook yung ating gulay. So yan, ibaon-baon lang natin yung ating gulay para maabot lang ng init. Naamoy ko yung alugbati. Nilagyan ko talaga siya ng alugbati kasi ready to harvest na yung alugbati ko dito sa paso. I grow my veggie in the paso here inside our apartment. Oo, meron po akong mga vegetable dito sa apartment namin. Ayan, almost done. Yung timpla ko po ay, natimplahan ko naman siya na wait ko lang itong mga gulay na ito. See? Ayan, ready na po ang ating tinola, mga lalabs. Okay, see, nakita nyo yung ating chicken. Buo pa rin po siya kasi nga po, dahil sa inuna kong prituhin siya, hindi siya basta-basta madudurog. Yan po yung purpose niyan. So, luto na rin po yung chicken. Yan po. Ba mga lalab, salamat sa inyong panunood. Kain na tayo. Patayin ko na to kasi baka ma-overcook. Ilalagay na rin po natin yung ating sili. Meron po tayong long sili dito. Ayan. Yan ay pampabango rin po. Muntikan ko lang makalimutan. Baon lang natin kasi mainit naman yung sabaw. Enough na yan para makaluto ng sili. So ayan nga po, maraming salamat mga viewers and followers. Thank you for watching. Sana meron kayong magustuhan nyo itong aking recipe. My own version of tinolang manok. Salamat po.